Hello, welcome back. Sige, gawa kaagad tayo ng buttons. So, dito need natin ng panel. So, instead na ganito, delete na lang natin 'yan. Gawa tayo ng UI, tapos panel. 2D muna natin para mas makita natin. Then, gamit tayo ng free aspect. So, I think set ko muna ng ganito para mapa 100 ko yung height. And then, ganyan. Tapos, balik ko siya sa ito. And then, gawa tayo ng another panel. Then, let's call this as tower UI panel. And then, sa ating tower UI panel, set natin siya ng by ano ba mas ito, ganito. Tapos yung width naka 600. Hindi masyadong about 400. Ayan, 400. Then gawa tayo ng UI na scroll view. Then maximize it. Tapos ating viewport, click mo si content, gawin nating 100. And then gawa tayo ng button na button XMesh Pro. Let's set it as 8080. Then tawagin natin siyang tower button prefab. And then si content, click mo sa content, mag-add tayo ng horizontal layout group. And then add tayo ng siguro spacing by 10. Masyadong malaki. So 5 na lang. So 5, 10 ganyan. And try natin i-duplicate. So as you can see, ganyan yung nangyayari sa kanya. So mag-add tayo ng component na content size feature sa ating horizontal preferred size. Okay. So you can see when we duplicate these buttons, then automatic siya na ganyan. So delete natin yung mga na-clone. And pwede natin tong gawing pwede natin siyang gawing prefab na. So drag natin sa prefabs. Pwede natin siya i-delete na. And then let's start our script. Then mono behavior, tawagin natin siyang towers. O ano ba? Towers? Ayan, towers na lang. Open. So sa ating towers, ito yung kailangan natin ng mga code. Need natin ng serializable field na private, tapos game object para sa ating tower prefabs. And then serializable para sa ating game object na button, tower button prefab. And then serializable field na transform sa ating scroll view na parent. Oops. And then we need start, and then need natin ng void para sa populate, ano ba? Populate buildable populate towers. Populate towers button na lang. And then una clear natin si scroll view parent para yung mga na-duplicate natin na button sa content, remove natin. Then transform, and then child in
scroll view parent. And then, destroy natin. So, destroy yung child.game object. After natin ma-remove yung lahat, so gawa tayo ng for each para sa ating array na tower prefab. So, game object, tower in, tower prefabs. So, wait lang, bakit nag-error? Okay, hindi pala ito naka-array. So, gawin natin array yan. So, ngayon, gawa tayo ng game object na button. Instantiate natin si tower button. Instantiate si tower button prefab sa ating scroll view parent. After nyan, gawa tayo ng object para sa ating tower base kasi kukunin natin yung information doon. So, data is equal to our tower dot get component na tower base. Okay, tower base. Tapos, check natin if yung data is not equal to null. Then, gawa tayo ng kunin natin yung mga image dun sa ating towers. Okay. But, baka nalito sa aking pinagsasabi kasi una need natin ng using Unity na image. So, UI. And then, dito, kailangan natin ng public na name. So, public string na wait, maliit pala. String na tower name. So, siguro mag-set na lang muna tayo ng tower or new tower. And then, public na sprite. Tapos, icon. Ayan. So, balik tayo sa ating towers. Kasi, kukunin natin yung component ng ating button. So, get component in children. And then, kunin natin yung image. Tapos, that sprite is equal to our data.icon. But, yeah, mayroong error kasi di tayo gumamit ng UI. Maliit ang S. Wait. Dot pala. And then, button para sa ating get component na naman, in children pa rin, para sa ating text mesh pro. Nasaan na ba? Text mesh pro GUI dot text, kunin natin yung info ng ating tower, yung tower name. After nyan, kunin natin yung button and then get component, kunin natin yung button niya kasi lagyan natin siya ng action listener or event. So, on click, then that add listener, and then lambda expression. Tapos, need natin gumawa pala muna ng method. So, para sa ating every na-spawn natin na button na tower button prefab, lagyan natin ng function. So, kasi on runtime, on play kasi, namumultiply yung buttons natin. But hindi tayo maka-drag and drop nun kasi naka-run na yung game. So, instead na i-drag and drop natin, gawa tayo ng ganito, which is yung mag-add tayo ng event para sa ating buttons. So, tower button and then game object, tapos yung tower na prefab. And then tawagin natin yung ating naka-singleton na tower placement manager that select tower sa ating tower prefab.
And then lastly, lagyan na natin ng tower button. Lagyan natin siya ng function. Okay. Kulang. Lagyan natin ng ganito and isang close dito. So, may sobra. Ayan. So, save. And then, balik tayo dito. Okay. Drag natin. So, click mo si managers. Bakit di nag-update? Ay! Hindi pala natin natawag. So, add pa natin. So, as you can see, I think Sigan Tower pa lang yung naka-prefab. So, add natin siya sa ating prefabs. So, si Laser. Drag natin si Laser Tower. Wait lang. Click muna natin yung managers. Drag Sigan Tower dito. So, tower prefabs na array. Then, si Laser na ganyan. Tapos, yung tower button prefab dito. And then, yung scroll view parent. Ito yung content ng ating scroll view. Ito ha. So, drag nyo. And then, siguro magkakaproblema tayo sa ating laser tower. I think, yeah. Kasi, ay, meron naka-tower base na pala. Okay, save nga natin sila lahat muna. Baka magka-problema. And as you can see, meron tayong tinatawag na icon. But wala pa tayong nakuha. So, sabihin natin laser. Prefab, si gun tower. So, gun, but naka-import na ako ng image. Then, kayo na bahala mag-import ng image ninyo. So, yeah, multiple pala. Okay, install muna natin ito. And then, ayan. So, madaliin ko lang. So, tawagin natin 480. Tawagin ko itong gun. Ito naman. Oops. Ito naman is para sa ating laser. Ano ba? Ay, close. Click si gun tower. Add tayo ng ito. Kay laser naman. Add tayo ng laser. So, back na natin. And siguro arrange muna natin yung button natin. So, ayan. Lagyan nga muna natin ng si ano ba? Ganda ba dito? Tapos, kulayan natin ng green. And then, sige, try natin. Okay, ba't di siya gumana? Bakit di siya nag-spawn? Di siya nag-spawn dito. Ay! Hindi natin ito tinawag. Ginagawa natin. Say, run. And then, ayun, as you can see, meron na tayong mga buttons. So, pag the more meron ka pang prefab dyan, so, add mo lang dyan.
as long as naka-extend kayo kay tower base ninyo. So, okay. Then, see you sa ating next na mga tutorials kasi tatapusin natin to ngayong February, starting February 2 hanggang February 6. Okay, bye!